Genesis, Kabanata 31. Nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinamkamnan niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama at galing dito ang lahat niyang kayamanan. Napon na rin niyang nagbago na ang pakikitungo sa kanya ni Laban. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, "Magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita." Pinasabihan ni Jacob si Raquel at si Leah na tagpuin siya sa parang na kinaroroonan ng kanyang mga kawan. Sinabi niya sa kanila, "Napansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng inyong ama. Hindi na tulad ng dati. Subalit hindi ako pinabayaan ng Diyos ng aking mga magulang. Alam ninyong ginugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. 10 beses na niyang binabago ang kabayaran sa akin, ngunit hindi pinahintulot ng Diyos na ako'y maapi. Kapag sinabi ni Laban na ang ibabayad sa akin ay ang batik-batik, ang buong kawan ay nanganganak ng ganoon. Ang Diyos ang may kaloob na mapa sa akin ang kawan ng inyong ama. Sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop, ako'y nanaginip. Nakita ko na pawang batik-batik ang lahat ng barakong kambing. Sa aking panaginip, tinawag ako ng anghel ng Diyos at ako na may sumagot. Ang sabi sa akin, 'Jacob, masdan mo ang lahat ng mga barakong kambing. Silang lahat ay may batik. Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel, na kung saan ay binuhusan mo ng langis ang isang bato bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupain ito. Umuwi ka na sa iyong lupang sinilangan." Sinabi naman ni Raquel at Leah, "Wala na kaming mamanahin sa aming ama. Dayuhan na ang turing niya sa amin. Ipinagbili niya kami at nilustay ang lahat ng pinagbilhan sa amin. Kaya ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama ay sa amin at sa aming mga anak. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos." Isinakay niya sa kamelyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinalan niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naipon niya sa Mesopotamia at bumalik sa Kanaan sa lupain ng kanyang amang si Isaac. Wala noon si Laban sapagkat naggugupit ito ng balahibo ng mga tupa. Sinamantala iyon ni Raquel upang kunin ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ng kanyang ama. Nilinlang ni Jacob si Laban na Arameo. Hindi niya ipinaalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa bulupundukin ng Gilead. Dala ang lahat niyang ari-arian. Makaraan ang 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni Jacob. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bulupundukin ng Gilead pagkaraan ng 7 araw. Nang gabing iyon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanyang huwag pagbabantaan ng anuman si Jacob. Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tolda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tolda si Laban sa kaburulan iyon ng Gilead. Tinanong ni Laban si Jacob, "Bakit mo ako nilinlang at itinakas mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag? Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pag-alis? Sana'y inihatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa saliw ng tamburin at alpa. Hindi mo man lamang ako binigyan ng pagkakataong mahagka ng aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Napakalaking kahangalan ang ginawa mong ito. Kung sa bagay, kaya kitang saktan, ngunit hindi ko yun gagawin.
sapagkat kagabi sinabi sa akin ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang pagbantaan sa anumang paraan. Alam kong ginawa mo ito dahil sabik na sabik ka nang umuwi sa inyo. Subalit, bakit mo naman ninakaw ang aking mga Diyos? Sumagot si Jacob, natakot po ako na baka hindi ninyo pasamahin sa akin ang inyong mga anak. Ngayon, kung makita ninyo ang inyong mga Diyos sa sinuman sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang naritong mga kamag-anak natin. Tingnan ninyo kung meron kayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. Hinalughog ni Laban ang tolda ni Jacob ang kay Leah at gayon din ang sa dalawang aliping babae. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos. Pumasok din siya sa tolda ni Raquel, ngunit naitago na nito ang mga Diyos-Diyosan sa upuang nasa likod ng kamelyo, at iyon ay kanyang inuupuan. Hinalughog na mabuti ni Laban ang buong tolda, ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Raquel sa kanyang ama, "Huwag po kayong magagalit sa akin kung sa harapan ninyo'y hindi ako makatayo, sapagkat ako po'y mayroon ngayon." Patuloy na naghanap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Nagalit ng husto si Jacob at tinanong niya si Laban, "Ano bang pagkakasalang ginawa ko sa inyo? May batas ba akong nilabag at gayon na lamang ang paghahalughog ninyo? Kung may nakuha kayong ari-arian sa sinuman sa amin, ilabas ninyo at hayaan ninyong hatulan tayo ng ating mga kasamahan. 20 taon tayong nagkasama. Patuloy ang pagdami ng inyong mga tubat kambing at ni isang tupang barako sa kawan ninyo'y di ko pinangasang kainin. Kung may tupang sinila ng mababangis na hayop, hindi ko na ipinapakita sa inyo. Pinapalitan ko agad. Pinipilit ninyo akong magbayad ng anumang nawawala, maging iyo'y ninakaw sa gabi o sa araw. Mahabang panahon ako nagtiis ng matinding init ng araw at lamig ng gabi. Kulang na kulang ako sa tulog. Yan ang naranasan ko sa loob ng 20 taong kasama ninyo. 14 na taon akong naglingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae at 6 na taon pa para sa inyong mga kawan. Sa kabila nun, 10 beses ninyong binago ang ating partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham na sinamba ni Isaac. Kung hindi, marahil ay pinalayas ninyo ako nang walang kadala-dala. Alam ng Diyos ang aking hirap at pagod. Kaya, kagabi, pinagsabihan niya kayo. Sinabi ni Laban kay Jacob, "Ang lahat ng dala mo'y akin, aking mga anak, aking mga apo at aking mga kawan. Ngunit, ano pa ang magagawa ko? Ang mabuti, gumawa tayo ng kasunduan. Magbunton tayo ng bato na siyang magpapaalaala ng ating kasunduan." Naglagay si Jacob ng isang bato bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos, kumain sila sa tabi ng bunton ng mga bato. Ito'y tinawag ni Laban na Jegar Sahaduta, at Gal-ed naman ang itinawag doon ni Jacob, sapagkat sinabi ni Laban, "Ang buntong ito ng mga bato ang tagapagpaalala ng kasunduan nating dalawa." Tinawag ding Mizpa ang lugar na iyon sapagkat sinabi ni Laban, "Bantayan nawa tayo ni Yahweh samantalang tayo'y magkalayo. Kapag inapi mo ang aking mga anak o nag-asawa ka ng iba, alalahanin mo na wala man ako roon, ang Diyos ang saksi sa ating kasunduan." Pagkatapos, sinabi pa ni Laban, "Narito sa pagitan natin ang mga batong ibinunton ko.
At narito rin ang batong inilagay mo. Ang mga ito ang ating palatandaan. Ito rin ang magiging hanggahan natin upang maiwasan ang paglusob sa isa't isa. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor ang hahatol sa atin. At sa pangalan ng Diyos na sinamba ng ama niyang si Isaac, ay sumumpa si Jacob na tutupad siya sa kasunduang ito. Pagkatapos, nagpatay siya ng isang hayop at ito'y inihandog doon sa bundok. Nagsalo-salo sila at doon na rin nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, umuwi na si Laban matapos hagkan ang kanyang mga anak at mga apo. Genesis, Kabanata 32. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos. Kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako si Jacob na abang lingkod mo. Matagal akong nanirahan sa tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Natakot si Jacob at lubhang nabahala, kaya't pinagdalawan niyang pangkat ang kanyang mga tauhan, pati mga hayop, upang kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makakatakas. At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak, at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong sa pagkikita namin, patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Kinabukasan, si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng 20 barako at 200 inahing kambing, 200 inahing tupa at 20 barako, 30 gatasang kamelyo na may mga anak, 40 inahing baka at 10 toro, at 20 inahing asno at 10 lalaking asno. Bawat kawan ay pinagkatiwala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsasabay-sabay. Lagyan ninyo ng pagitan ng bawat kawan. Sinabi niya sa naunang alipin, kung masalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka, sino ang iyong Panginoon? Saan ka pupunta? Kaninong mga hayop ito? Sabihin mong, ito po'y galing sa inyong lingkod na si Jacob. Regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Esau. Sabihin mo ring, kasunod na ninyo ko. Ganito rin ang iniutos niya sa pangalawa, pangatlo, at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Ipinasabi rin niya sa mga ito na siya'y kasunod nila. Inisip ni Jacob na sa ganitong paraay patatawarin siya ni Esau kung sila'y magtagpo dahil sa mga regalong padala niya. Ang mga regalong ito'y nauna sa kanya. Nagpahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Jabok ang 2 niyang asawa, 11 anak
at 2 asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita pipitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan." Wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." "Ano namang pangalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ang mukha ng Diyos. Gayon ba'y buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat ng araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Genesis, Kabanata 33. Natanaw ni Jacob na dumarating si Esau, kasama ang 400 niyang tauhan, kaya't pinasama niya ang mga bata sa kanilang ina. Nasa unahan ang 2 asawang lingkod at ang kanilang mga anak, kasunod si Leah at ang kanyang mga anak, at sa ulihan si Rachel at ang anak nitong si Jose. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Siya'y patakbong sinalubong ni Esau, niyakap ng mahigpit at hinagkan. Nag-iyakan ang magkapatid. Nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata, itinanong niya kung sino sila. "Yan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos," tugon ni Jacob. Nagsilapit ang mga asawang lingkod na kasama ang mga bata at yumukod. Sumunod si Leah at ang kasamang mga bata, at sa katapos-tapos ay si Jose at si Rachel. Yumukod silang lahat at nagbigay galang kay Esau. "Ano naman ang mga kawan na nasalubong ko?" tanong ni Esau. "Yon ay mga pasalubong ko sa iyo," sagot niya. Ngunit sinabi ni Esau, "Sapat na ang kabuhayan ko. Sa iyo na lang yan." Sinabi ni Jacob, "Hindi, para sa iyo talaga ang mga yan. Tanggapin mo na kung talagang ako'y pinapatawad mo." Pagkakita ko sa mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na rin nakita ang Diyos. Kaya tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Naging mabuti sa akin ang Diyos. Hindi ako kinapos sa anumang bagay. At hindi niya tinigilan si Esau hanggang sa tanggapin nito ang kanyang kaloob. "Sige, umalis na tayo at ako nang mauna sa inyo," sabi ni Esau. Sinabi ni Jacob, "Ang mga batay mahina pa. Inaalaala ko rin ang mga tupa at bakang may bisiro. Kung tayo'y magmadali para makatipid ng isang araw, baka naman mamatay ang mga ito. Mabuti pa, mauna ka na at kami susunod sa inyo. Sisikapin ko namang bilis-bilisan ang lakad hanggang kaya ng mga hayop at bata at mag-aabot din tayo sa Seir. Kung gayon, pasasamahan ko kayo sa ilang tauhan ko," sabi ni Esau. "Hindi na kailangan. Labis-labis na ang iyong kagandahang loob sa akin," sabi naman ni Jacob. Nang araw na iyon ay umuna na si Esau papuntang Seir. Pumunta naman si Jacob sa Sukot at nagtayo roon ng kanyang toldang tirahan at kulungan ng mga hayop. Kaya
tinawag na Sukot ang lugar na iyon. Mula sa Sukot, si Jacob ay tumawid sa Shechem at nagtayo ng kanyang tolda sa isang parang sa tapat ng lungsod. Nagbalik siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayuan niya ng tolda ay binili niya sa tagapagmana ni Hamor na ama ni Shechem sa halagang 100 pirasong pilak. Doon siya nagtayo ng altar at tinawag niyang El Elohe Israel, na ang kahulugan ay si El, ang Diyos ng Israel.